Pasintabi po sa mga manonood, bukod po sa leptospirosis, isa rin po ang alipunga sa mga posibleng makuhang sakit dahil sa pagbaha. Ang ilan pong residente sa Pangasinan halimbawa, ilang araw na raw lumulusong sa baha, kaya't mayat-maya na rin daw silang naguhugas ng paa sa mainit na tubig para maiwasan ang pangangati at sakit. Ayon sa Department of Health, ang alipunga ay sakit pa rin po sa paa na sanhi ng fungal infection na posibleng makuha sa paglusong sa baha. Para maiwasan po yan, dati ng paalala ng DOH, dapat panatilihing malinis ang katawan, lalo na po yung mga paa. Magpalit po ng medyas, lalo kung napagpawisan na ito. Kung hindi ho may iwasan ang paglusong sa baha, magsuot po tayo ng bota. At kung sakali namang magkakaroon na ng sakit, kumonsulta po agad sa doktor. Balita po tayo ngayon sa unang araw ng balik eskwela sa ilang public schools sa Davao City. May ulat on the spot si Jandy Esteban ng GMA Regional TV. Jandy! Yes, Connie, may ilang mga lower grade pupils na naiyak sa unang araw ng pasukan dito sa Kapitan Tomas Monteverde Senior Elementary School sa Davao City. Ang ilan ayaw magpaiwan sa magulang, meron din namang ayaw bumitaw kay teacher o kaya gusto nang umuwi. Ang Kapitan Tomas Monteverde Senior Elementary School ay isa sa mga populated na paaralan dito sa Davao City. May ilan din namang estudyante na tuwang-tuwa at excited sa pagbabalik eskwela. Nasa 2,900 na estudyante ang naka-enroll sa paaralan. Mas mababa ng mahigit 700 kumpara sa bilang nung nakaraang taon. Tataas pa raw ang bilang na ito dahil inaasahan ang late enrollees. Maayos din ang mga classroom at hindi siksikan dahil sa bagong school building na may 20 silid-aralan. Narito ang panayam natin sa principal ng paaralan. This year, grade 3 hanggang grade 6, whole day na yung klase namin because of the new building na tinurn over sa amin. So, grade 1 and grade 2 na lang yung AM and PM session namin. Connie, sa tala ng DepEd Region 11, nasa 1.4 million enrollees na ang Davao Region at target nilang makamit ang 1.5 million enrollees for this school year at inaasahan nila at kumpiyansa silang maaabot yan dahil may mga late enrollees pa. Connie? Maraming salamat, Jandy Esteban ng GMA Regional TV. No tickets, no problem para sa libo-libong fans ni Taylor Swift sa Germany. It's been a long time coming ang The Eras Tour sa Munich, kaya hindi talaga nagpaawat ang Swifties. Bukod sa 75,000 fans sa loob ng Olympic Park, 40,000 ang nakisaya at nagpalitan ng bracelet sa labas ng venue. Open ceiling naman ang sikat na concert location kaya tinig ang kantahan at energy mula sa loob ng Olympic Park. Nag-iikot si DepEd Secretary Sani Angara sa ilang eskwelahan ngayong unang araw ng balik eskwela. May ulat on the spot si Ian Cruz. Ian? Yes, Rafi, maayos daw na nagbukas ang school year 2024-2025. Ayon yan mismo kay Education Secretary Sani Angara na patuloy nga nag-iikot ngayon sa mga paaralan. Una sanang bibisita sa Binyan Elementary School sa Laguna si Angara pero nakansela ito matapos kansilahin ng LGU ang klase roon dahil nga sa malakas na ulan. Sa huling bilang ng DepEd na sa mahigit 842 na paaralan ang hindi nakapagbukas ng klase ngayong unang araw ng balik eskwela. Sabi ni Angara, tinatayang 800,000 estudyante ang apektado nito. Maaari daw magpatupad ng Saturday classes para mapunan ang nawalang school day. Pero 98% pa rin naman daw ng mga paaralan sa buong bansa
ang nakapagbukas gaya sa Carmona National High School na hindi problema ang baha dahil mataas ang lugar pero 27 na classroom ang kulang kaya may shifting ang klase ng grades 9 to 10. Sabi ni Angara, kailangan baguhin ang early procurement activities gaya ng ginagawa ng DPWH para mas mabilis ang assessment at actual implementation ng konstruksyon ng classroom. Kailangan din daw pagandahin pa ang blended learning para kapag hindi makapasok ang mga estudyante sa iba't ibang dahilan gaya ng kalamidad, hindi matitigil ang pagkatuto nila. Ang mga napinsala naman na pasilidad ng bagyo at habagat ay may nakalaan na raw na pondo ang national government. Mahiling din sa DepEd ang alkalde ng Carmona na si Mayor Dalia Loyola na bigyan din ng atensyon ang mental health ng mga kabataang mag-aaral. Ibinawal ng administrasyon ni VP Sara Duterte ang mga dekorasyon sa classroom, bagay na ikukonsulta pa raw ng DepEd sa mga guro at principal. Yung chalk allowance sa mga guro na 5,000 pesos ay ibibigay na rin daw ngayong araw at tax-free daw ito. Rafi, sa ngayon ay narito pa rin sa Carmona, dito sa Cavite, si Secretary Angara at ngayon naman ay kakausapin niya yung Federation ng PTA o yung samahan nga ng mga Parents and Teachers Association para sa kapakanan ng ating mga estudyante. Yan ang latest mula dito sa Cavite. Balik sa iyo, Rafi. Maraming salamat, Ian Cruz. World-class talent ang ipinamalas ni Asia's Limitless star Julian San Jose at SB19 member Stel sa kanilang 2-day concert nitong weekend. Truly one for the books ang collab concert ng The Voice Kids Philippines coaches. Extra special pa ang ating tinig shows dahil sa special guests. Kabilang si OPM icon Gary Valenciano, River Cruz at SB19 members Josh and Pablo. All out din ang support ni Senior Vice President for GMA Integrated News, Regional TV and Synergy Oliver Victor Amoroso at ni Vice President for Musical Variety, Specials and Alternative Productions Entertainment Group Gigi Santiago Lara. Nakalikom ng donasyon ang concert para sa Operation Bayanihan ng GMA Kapuso Foundation. May isa ring jaw-dropping announcement sina Juliet Stel. We are proud to officially introduce the newest coach of the Boys Kids, Pablo! The chairs are now complete. Si Pablo ang fourth coach na bubuo sa The Boys Kids sa GMA. Thankful daw si Pablo lalo't maibabahagi niya ang kanyang knowledge at talent sa mga bata. Samantala, the struggle is real talaga para sa marami po nating kababayan na binaha. Gaya ng isang babae sa Marilao, Bulacan na dumiskarte para hindi magutom. Kung may sikat na floating breakfast, floating lutuan naman ang paandar ni Fe Incha. Hindi makapagluto sa taas ng bahay kaya no choice kundi mag-ala chef sa abot baywang na baha. Nagprito sa kalang nakapatong sa floating mesa. Trending! Pero syempre, paalala mga kapuso, kung kakayanin, umiwas po tayo sa paglusong sa baha, ha? At mainam pong uminom ng gamot na prophylaxis base sa reseta ng doktor. Kapuso, para sa mga maiinit na balita, mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube. Sa mga kapuso naman abroad, subaybayan nyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.